Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng anak, na kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siyang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi nagtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha at naglaladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoon Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan.
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at binuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryong halaga niyan. Hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha, kaya na sinabi yun, kung hindi dahil sa siya ay magnanakaw." Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano at siya ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panay kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako hindi nyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kahit pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay isa sa mga araw ng mga mahal na araw, Lunes Santo. Sa atin ng Ebanghelyo, narinig ho natin ang istorya ni Judas Iscariote at gayon din si Maria na kapatid ni Marta na nagbuhos ng langis at pabango sa paanan ni Jesus. Bago po ito, ang tagpong ho ito ay katatapos lamang na buhayin si Lazaro na kapatid ho ni na Marta at Maria. Kung titingnan ho natin, yun yung pagkabuhay ho ni Lazaro, hindi ho ito resurrection. No? Ang tawag ko dito ay resuscitation. Sapagkat si Lazaro, matapos na ho siya'y buhayin, siya rin ho ay namatay. Kaya ito yung pagkakaiba ng salitang resuscitate tsaka yung resurrection. Si Jesus ay nabuhay, pero hindi na ho siya namatay. Yan yung pagkabuhay. Ngayon, edi siyempre, maraming mga osisero at osisera, maraming pumunta, mga Hudyo, sa bahay ho ng mga magkakapatid na ito. Siguro kung sa panahon natin mangyari ito, ay baka tayo pumunta din. Ano kaya ang itsura ni Lazaro nung siya binuhay? Wala pa naman nangyayari sa panahon natin na mayroong patay na nabuhay. Wala pa namang pinaglalamayan sa atin na may 3 araw ay nabuhay. Siguro baka kung nangyari ito, pupunta rin tayo. Ano kaya ang itsura noon? Kanino yung mga tao? Tunay kaya? Kaya dinagsa na maraming tao. Ari naman hong si Jesus ay pumunta rin at si Maria ay bilang tanda ho ng kanyang pag-welcome kay Jesus kasi galing ho sa malayong lugar ay di madumi ang paa, nilinisan at kanya hong hinugasan. Hindi lamang ho hinugasan kung hindi nilagyan pa ho niya ng langis. At yun yung langis, oil. Alam po natin ang kahalagahan ho nito kahit ito sa Biblia, ito ho ay nagpapagaling. At bukod ho dito, yung langis ay may kahalo hong pabango. Yung pabangong ito ay, ang sabi nga ni Judas ay
Bakit hindi pa binigay sa mga mahihirap, sa mga dukha? Pero alam mo naman ho ang intensyon ni Judas ay kanyang kukupitin. Kinukupit niya ang mga pera sapagkat siya ang treasurer. Ngayon, tanda ho ng sobra-sobrang pasasalamat ni Maria kay Jesus, sinamahan ho ng mamahaling pabango. At ito hong pabango na ito, bukod ho sa pagpapasalamat, sobrang pagpapasalamat ni Maria, ito ho ay tanda ng mangyayari din ho kay Jesus sa Kalbaryo at lalagyan din ho ng langis sapagkat darating ang kanyang kamatayan. Una hong pagninilay, love does not count. Ang pag-ibig ho ay hindi nagbibilang. Hindi naman ho pwedeng sabihin nyo sa inyong asawa ay ako nagpapakain sa inyo, ay ibinili kita ng bagong bag, ay ibinili kita ng bagong damit, mahal iyan. Hindi mo naman pwedeng isumbat iyon. No? Ay, mga anak, ako nagpaaral sa inyo. Ay, pagtanda ko'y kayo na may tutulong sa amin ng inyong tatay at inyong nanay. Hindi mo naman ho pwedeng isumbat iyon. Ay, malaking tinulong ko sa simbahan. Ay, kailangan ay ako'y laging sa una nakaupo. Hindi naman pwede natin isumbat yun. No? Ay, kailangan nakasulat tayo mga pangalan. Ay, hindi naman ho pwede yun. Sapagkat, pag ikaw ay nagmamahal, hindi mo na ho binibilang eh. Love does not count the cost. Sapagkat, inisip ni Maria, sobra-sobrang pasasalamat niya sa Diyos eh. Binalik ang buhay ni Lazaro, yung kanyang kapatid. Ganyan din naman ho tayo pag nagpapasalamat. Marahil sa material na bagay, pwede ho nating sukatin ang ating binili, ang ating ibinigay. Pero hindi ho natin matutumbasan talaga kung magkano ang halaga na pwede ho nating ibigay, ibalik sa Diyos. At kung titingnan din naman ho natin yung ikalawang pagninilay, yung ginawa ho ni Maria na ito kay Lazaro pagpupunas ng langis ay tanda ng kanyang pagiging hari, tanda ng pagiging Diyos ho niya, na darating ang mga araw na siya'y ipapako sa krus at mamamatay. Sigatlo ho nating pagninilay, ering si Judas Iscariote, sa mga susunod pa ho mga araw, itong tinatawag na Judas Serie, makikilala ho natin si Judas sa mga susunod pa mga araw. At alam niyo, Father, bakit ba kailangan pa natin pag-usapan si Judas? Ay, Judas na nga yan. Ano ba maganda dyan kay Judas na yan? Sapagkat, sa buhay din naman natin, minsan din tayo naging Judas. Judas kanino? Bukod sa ibang tao, tayo naging Judas din sa Diyos. Alam mo yung magandang intensyon ni Judas ibigay sa mga mahihirap. Sayang pabango na yung mamahalin pa man din. Kung pinagbenta, iba hong intensyon ho niya. Kaya para sa ating ngayong mga mahal na araw, kaya nga ang tawag natin mga mahal na araw. Sapagkat hindi ho kayang tumbasan ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sapagkat ganun ho tayo kamahal. Yun hong salitang kenosis. Ano po yung kenosis? Self-emptying of our Lord Jesus Christ. Siya'y Diyos na nagpakababa, naging tao. Iisa ang dahilan sapagkat mahal niya tayo kahit ho buhay ang kapalit. Love does not count. Sa kabutihang loob ni Jesus, inaaniyahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga,
Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak na isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paginhawain ng kanyang kabutihang loob at lakas. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa liputan. Sa ipong kagandahan loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa at pong napagawa ang tinapay na ito para maging pagkain. Nagbibigay buhay. Kapuri-puri po may kapal. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa libutan, sa iyong kagandahan loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas sa panapog ang alak ninyo para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Diyos, manalangin po kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Ay tialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan na ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron. Kaisa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristong muli na buhay. Sinagali sa mga sanlibutan. Mapalad po tayong lahat na mga inayanyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng habis at luwalhati pagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagin mo sa amin pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyon. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin, subaybayan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa sarili lamang ng sinuman ang nangamatay, para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Isang alalang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating makasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napapasubsob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa at makapanindigan, pakundangan sa pagpapakasakit ng anak, na kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siyang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi nagtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha at naglaladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbibigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon ang Panginoon Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon ay aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginoong aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan, naglingkod si Marta at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo at binuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryong halaga niyan. Hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha, kaya na sinabi yun, kung hindi dahil sa siya ay magnanakaw." Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano at siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panay kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako hindi nyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kahit pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay isa sa mga araw ng mga mahal na araw, Lunes Santo. Sa atin ng Ebanghelyo, narinig ho natin ang istorya ni Judas Iscariote at gayon din si Maria na kapatid ni Marta na nagbuhos ng langis at pabango sa paanan ni Jesus. Bago po ito, ang tagpong ho ito ay katatapos lamang na buhayin si Lazaro na kapatid ho ni na Marta at Maria. Kung titingnan ho natin, yun yung pagkabuhay ho ni Lazaro, hindi ho ito resurrection. No? Ang tawag ko dito ay resuscitation. Sapagkat si Lazaro
matapos na ho siya'y buhayin, siya rin ho ay namatay. Kaya ito yung pagkakaiba ng salitang resuscitate tsaka yung resurrection. Si Jesus ay nabuhay, pero hindi na ho siya namatay. Yan yung pagkabuhay. Ngayon, edi siyempre, maraming mga osisero at osisera, maraming pumunta, mga Hudyo, sa bahay ho ng mga magkakapatid na ito. Siguro kung sa panahon natin mangyari ito, ay baka tayo pumunta din. Ano kaya ang itsura ni Lazaro nung siya binuhay? Wala pa naman nangyayari sa panahon natin na mayroong patay na nabuhay. Wala pa namang pinaglalamayan sa atin na may 3 araw ay nabuhay. Siguro baka kung nangyari ito, pupunta rin tayo. Ano kaya ang itsura noon? Kanino yung mga tao? Tunay kaya? Kaya dinagsa na maraming tao. Ari naman hong si Jesus ay pumunta rin at si Maria ay bilang tanda ho ng kanyang pag-welcome kay Jesus kasi galing ho sa malayong lugar ay di madumi ang paa, nilinisan at kanya hong hinugasan. Hindi lamang ho hinugasan kung hindi nilagyan pa ho niya ng langis. At yun yung langis, oil, alam po natin ang kahalagahan ho nito kahit ito sa Biblia, ito ho ay nagpapagaling. At bukod ho dito, yung langis, ay may kahalo hong pabango. Yung pabangong ito ay, ang sabi nga ni Judas ay, bakit hindi pa binigay sa mga mahihirap, sa mga dukha? Pero alam mo naman ho ang intensyon ni Judas ay kanyang kukupitin, kinukupit niya ang mga pera sapagkat siya ang treasurer. Ngayon, tanda ho ng sobra-sobrang pasasalamat ni Maria kay Jesus, sinamahan ho nilang mamahaling pabango. At ito hong pabango na ito, bukod ho sa pagpapasalamat, sobrang pagpapasalamat ni Maria, ito ho ay tanda ng mangyayari din ho kay Jesus sa Kalbaryo at lalagyan din ho ng langis sapagkat darating ang kanyang kamatayan. Una hong pagninilay, love does not count. Ang pag-ibig ho ay hindi nagbibilang. Hindi naman ho pwedeng sabihin nyo sa inyong asawa ay ako nagpapakain sa inyo, ay ibinili kita ng bagong bag, ay ibinili kita ng bagong damit, mahal iyan. Hindi mo naman pwedeng isumbat iyon. No? Ay, mga anak, ako nagpaaral sa inyo. Ay pagtanda ko, kayo na may tutulong sa amin ng inyong tatay at inyong nanay. Hindi mo naman ho pwedeng isumbat iyon. Ay, malaking tinulong ko sa simbahan. Ay kailangan ay ako'y laging sa una nakaupo. Hindi naman pwede natin isumbat yun. Ay kailangan nakasulat tayo mga pangalan. Ay hindi naman ho pwede yun. Sapagkat pag ikaw ay nagmamahal, hindi mo na ho binibilang eh. Love does not count the cost. Sapagkat inisip ni Maria, sobra-sobrang pasasalamat niya sa Diyos eh. Binalik ang buhay ni Lazaro, o kanyang kapatid. Ganyan din naman ho tayo pag nagpapasalamat. Marahil sa material na bagay, pwede ho nating sukatin ang ating binili, ang ating ibinigay. Pero hindi ho natin matutumbasan talaga kung magkano ang halaga na pwede ho nating ibigay, ibalik sa Diyos. At kung titingnan din naman ho natin yung ikalawang pagninilay, yung ginawa ho ni Maria na ito kay Lazaro pagpupunas ng langis ay tanda ng kanyang pagiging hari, tanda ng pagiging Diyos ho niya, na darating ang mga araw na siya'y ipapako sa krus at mamamatay. Sa ikatlo ho nating pagninilay, ering si Judas Iscariote, sa mga susunod pa ho mga araw, itong tinatawag na Judas Serie. Makikilala ho natin si Judas sa mga susunod pa mga araw. At alam niyo, Father, bakit ba kailangan pa natin pag-usapan si Judas? Ay, Judas na nga yan. Ano ba maganda dyan kay Judas na yan? Sapagkat, sa buhay din naman natin, minsan din tayo naging Judas. Judas kanino?
bukod sa ibang tao, tayo naging Judas din sa Diyos. Alam mo yung magandang intensyon ni Judas ibigay sa mga mahihirap. Sayang pabango na yung mamahalin pa man din. Kung pinagbenta, iba hong intensyon niya. Kaya para sa ating ngayong mga mahal na araw, kaya nga tantawag natin mga mahal na araw. Sapagkat hindi kayang tumbasan ang ginawa ng ating Panginoong Yesus sapagkat ganun tayo kamahal. Yun hong salitang kenosis. Ano po yung kenosis? Self-emptying of our Lord Jesus Christ. Siya'y Diyos na nagpakababa, naging tao. Iisa ang dahilan sapagkat mahal niya tayo kahit buhay ang kapalit. Love does not count. Sa kabutihang loob ni Jesus, inaaniyahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga, manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawahan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, isinugo mo sa amin ang iyong anak na isang misyon dahil sa iyong habag sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo na sa pamagitan ng kanyang presensya sa aming buhay, lagi kaming paghinhawain ng kanyang kabutihang loob at lakas. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa liputan. Sa ipong kagandahan loob narito ang aming may alay. Mula sa lupa at pong napagawang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri po may kapal. Puri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa libutan, sa iyong kagandahan loob narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas sa manang pag-aalak ninyo para mag-inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Diyos, manalangin po kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inilaan upang patawad mo'y maibigay sa amin at pamungahin mo sa amin ang buhay na walang maliw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan, kawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagtiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob
ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristong muli na buhay. Sinagali sa mga sanlibutan. Mapalad po tayong lahat na mga inayanyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Hugasan ang
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng habis at luwalhati pagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagin mo sa amin pakundangan sa impatnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyon. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, lingapin, subaybayan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa sarili lamang ng sinuman ang nangamatay, para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.